Hello po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating Bible study, The Power of Believing the Truth, Part 2. So tayo po ay magpapatuloy doon sa ating lesson na yan. At ang key verse po natin ay doon po sa 1 John chapter 4, verse 16. Sabi po doon, and we have known and believe. So importante po yung hindi natin lamang alam. Ang pinakamahalaga sa lahat, tayo po ay nagtitiwala o nananampalataya. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. So bago po ako magpatuloy, gusto ko munang tingnan niyo po itong mga pictures na ito ng mga loob po ng bahay na pagkagaganda. So kung kayo po ay pipili ng bahay, alin po ba sa mga ito ang gusto niyo po ninyo? Lahat po yan ay magaganda, yung mga pictures na po yan. So ito po, ang ganda ng view, nasa may bintana niya. Sa may living room niya, napakaganda. So ito naman po, ganun din. Maraming ilaw, ang ganda ng posisyon ng kanyang mga salaset, nakaharap ito sa magandang view. Alam niyo po, yung mga magagandang bahay na yan, they were designed by an interior designer. Isang mahusay na interior designer ang nag-design ng mga bahay na yan. Yung interior designer na yon ay may magandang idea na nasa isip niya at pagkatapos, yun po ang ini-apply niya sa bawat bahay na kanyang ginagawa. Alam niyo po, ganoon din po tayo sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay nagdi-design ng ating tinitirhan o ng ating body. Sabi po sa Bible, ito daw po ay tent, pangsamantala. Tayo ang nagdi-design ng ating tinitirhan, ng tent na ito, ng ating body, yung ating body, depende po yan sa takbo ng ating iniisip. Depende po yan kung ano pong klaseng design ang ating nasa isipan. Ang question ko po ay, who is your interior designer? Amen. Ulitin ko po yung question, who is your interior designer ng iyong buhay? Kung mapapansin po ninyo kung anong nangyayari sa iyo ngayon, depende po yan sa takbo ng ating pag-iisip. Depende po yan sa ating dinidesign natin sa ating mga isip. Ang pininiwalaan mo ay may control sa iyo. Katulad po ng topic natin ng nakaraang Wednesday, yung believing na yan po ay nagkakaroon ng control. At siya ang nagdi-design ng pagkatao mo. Kaya kung ano man ang iyong pipiliin, ang tingin mo sa sarili mo, o ang iniisip ng Diyos tungkol sa iyo, yan po tayo mamimili. Hindi po natin maiwasan na sa ating buhay, may mga negatibong pag-iisip na dumadaan sa ating isipan. Halimbawa, fear or worry sa ating mind, ito ay tumatago sa ating puso. Subalit, maaari nating i-anchor ang ating puso sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ako po ay isang mangingisda sa Palawan. Sa amin pong kami pong mga mangingisda, napakahalaga po ng angkor o angkla sa amin. Kapag po lumalakas ang hangin, lumalaki po ang alon, pagkatapos sasabayan po ito ng agos ng dagat, malaki po ang tsansa na kami pa ay mapadpad. Madala kami sa dalampasigan o dalhin kami sa kabatuhan, ihampas kami ng alon doon. Kaya ang ginagawa po namin, naglalaglag kami ng angkla o angkor upang hindi kami mapadpad patungo sa kabatuhan at mawasak ang bangka. At kahit po na-encounter namin ng hangin, malakas na hangin, mga alon, kami po ay nananatili sa aming pwesto dahil kami po ay nakaangkor, kami ay nakaangkla, kaya hindi po kami napapadpad. Gayon din po sa buhay. Hindi natin maiwasan ang mga alon. Malalakas na hangin ang problema, masasamang sitwasyon ng buhay, kaya kailangan natin ang mag-angkor. At yun po ay ang salita ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po. Sabi sa salita ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11, sabi niya, for I know the thoughts, sabi po ng Diyos, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thought of peace and not of evil. So ang Diyos, meron din siyang design ng kaisipan, pagpunta ho sa atin. Meron siyang plano sa atin, meron siyang nakapicture sa kanyang isipan, patungo sa atin. Sabi niya, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord.
Ang ganda pala ng nasa isipan ng ating Panginoon tungkol sa bawat isa sa atin. Sabi niya, thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. So ang Diyos ay meron na siyang ganong kaisipan na dinidesign niya. Dinidesign niya sa bawat isa sa atin. Yan po ang iniisip ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang iniisip ng Diyos para sa atin ay para sa ating kapayapaan, hindi sa ating kasamaan, o hindi sa ating kaguluhan, o tayo ay paghirapin o kahirapan o karamdaman, hindi na tumatakbo sa kanyang isipan. Sabi niya, thought of peace and not of evil. Sabi niya, to give you a future and a hope. Subalit, bakit hindi po ito nararanasan ng marami? Bakit tayo ay merong fear? Meron tayong anxiety. Alam niyo po, dahil tayo po ay nagkakaroon ng sariling thoughts. Tayo mismo. Nag-a-acquire po tayo ng mga thoughts, ng mga kaisipan. Nagsasagap tayo ng mga kaisipan base sa ating mga nakikita sa paligid natin, base sa mga ating nadidinig, base sa ating mga nakikita sa social media. Kaya ang resulta po nito, ito ay mga negative emotions. Fear, po ba, pandemic, nadidinig natin na nagmi-mutate na naman, mayroong Omicron. So nagkokos ito ng fear. Yun ang nagdi-design. Yung thoughts na yon na ating nahagap, yun ang nagdi-design sa ating isip at sa ating kalooban. Kaya nag-result po ito ng negative emotion, fear, worry. Sabi po ng ating presidente, ubos na daw ang budget ng Pilipinas. Sinabayan pa po ng bagyo. Amen po. So, pag nadinig natin yon, magkakaroon tayo ng worry. Paano kaya ang Pasko? Paano kaya ang bukas? Paano kaya sa year 2022? So, nagkokos ng anxiety. At pagkatapos po nun, nag-result po yun ng karamdaman sa ating lahat. Sa mga tao po na gano'n ang kanilang pag-iisip. Kaya sabi po dito sa Bible, sa Romans chapter 12, verse 2, sabi niya, don't copy the behavior and custom of this world. Huwag nating i-copy. Usong-uso po ngayon yung copy-paste. Para mabilis lamang, copy-paste ang sagot, copy-paste ang post sa Facebook, puro copy-paste. Pero dito, sabi ng Bible, do not copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. So para daw po tayo ay matransform, kailangan po nating hayaan natin na let God transform you into a new person by changing the way you think. Gusto ng Panginoon, baguhin ka. Gusto ng Panginoon, baguhin tayo. Gusto ng Diyos, baguhin ang ating nararamdaman. Gusto ng Panginoon, ang ating outlook sa ating buhay, ang ating aura, ang ating outlook natin, pananaw natin sa buhay natin, ay mabago, hindi katulad ng mga tao sa sanlibutan na mayroong fear, may worry, may anxiety. Kaya sabi niya, do not copy the behavior and custom of this world. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Sabi niya, then you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing His perfect will really is. So meron talaga siyang magandang plano sa atin. Kaya lang, nagsisimula ang lahat ng yon sa pagbabago ng ating kaisipan. Amen. Allow God, but let God design. Siya ang ating maging interior designer, interior decorator. Amen po. Ang gusto ng Diyos sa atin ay healthy emotion. Kaya nais niya na matransform tayo sa pamamagitan ng katotohanan. Word of God, salita ng Diyos. Natatandaan niyo po yung verse natin noong nakaraang Wednesday? Sabi ni Lord Jesus Christ, Father God, sanctify them with your truth. Sabi niya, your word is truth. Gusto niya matransform ang ating emosyon, ang ating buhay, kaya nais niya na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon magsimula ang transformation natin. Ang renovation ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya, ang question ko ay, who is your interior designer? Sino ba ang interior designer ng buhay mo? Do not let the social media, fake news, negative friends, rebellious people, decorate or design your mind. Do not copy
the behavior and custom of this world, sabi ng Bible. At higit sa lahat, do not let the devil be the interior designer of your mind. Alam niyo kung bakit? Sisirain niya ang buhay mo. Puro negative, doubt, fear, yan ang ginagawa ng kaaway sa atin. Wag nating hayaan na ang demonyo ang maging interior designer ng ating buhay. Let God, nawa, ang maging designer ng ating buhay. Satan can put negative thoughts in your mind or doubts sa salita ng Diyos para mag-cause yun ng fear at worry sa ating mga puso. God wants our heart to be at peace. Yun ang plano niya sa atin. May kapayapaan tayo at tayo po ay nakarelax. Tingnan niyo po, sabi sa Proverbs chapter 14 verse 3, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ulitin ko po, a heart at peace gives life to the body. Sabi niya, but envy rots the bones. Sinisira niya. Kapag ang social media, example lang, hindi naman po lahat ay pangit sa social media. Pero, kapag ang mga negative sa social media, ang ating inaalaw na lagi mag-dominate sa atin, ang nakikita natin doon ay ang ibabuhay ng mga rich and famous, ang artista, mga may kaya sa buhay na nagkaroon ng ganitong klase ng material na bagay, nagbakasyon sa ganito, meron sila ng mga na-acquire, ng mga mamahaling gamit, bag, kung ano-ano. Pag yun ang ating laging tinitingnan, inaalaw mo na yun ang mag-decorate ng isip mo. Inaalaw mo na yun ang mag-decorate ng buhay mo. Kaya nagresulta iyon ng uncontented life. Walang kakontentuhan. Unsatisfied life. So pag hindi ka satisfied, edi ikaw ay lonely. Meron kang lonely life dahil wala ka ng maraming bagay na meron sila. Dahil nakafocus ka sa mga bagay na wala ka. Ano yung nagiging resulta noon? It will result to stress. At ang kasunod noon, sickness. Kaya sabi ng Bible, but envy rottens the bones. Yung envy, saan ba nagsisimulang envy? Sa mga bagay na ating nakikita. Then ito yung ating dinidesire ng ating puso, ng ating isipan. At pag hindi natin nakuha yon, so nagkakaroon tayo ng loneliness, stress, yung buhay natin ay isusubsub natin sa trabaho, hindi na tayo magpapahinga. Then, anong resulta noon? Napapabayaan natin ang ating kalusugan, tayo tuloy nagkakasakit. Amen po ba? Tama po ba ang salita ng Diyos? Subalit, ang sabi ng Bible, a heart at peace gives life to the body. Pag meron kang kapayapaan, ang katawan mo ay masigla. It leads to healthy body. Pag meron kang peace, ang iyong isip, nagkakaroon ka ng healthy body. Relax ang ating katawan. Nakakatulog ka ng mahimbing, meron kang peace, meron kang joy. Amen po. Ang peace ay resulta ng isip na nakafocus at isip na nanatili sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po, sa Isaiah 26 verse 3, sabi po diyan, you will keep in perfect peace all who trust in you, whose thoughts are fixed on you. So nagkakaroon ka ng peace na nagresulta ito ng magandang klase ng buhay at ng katawan kapag yung ating isipan nakafocus, nakafix tayo sa Diyos at sa salita ng Diyos. Amen po. Kaya power of believing the truth. Merong power yan. Pag Word of God, meron niya magandang resulta sa ating mga isipan, sa ating puso, sa ating katawan. Kaya sabi diyan, you will keep in perfect peace all who trust in you, whose thoughts are fixed on you. Again, ulitin ko po yung tanong ko sa inyo kanina. Sino ang interior designer ng isip mo, ng puso mo, ng buhay mo? Alam niyo po, ang kapahayagan o ang revelation, kapahayagan ng perfect love of God na nasa salita ng Diyos ang nagtatanggal ng fear sa ating mga puso. Yung perfect love of God. Pag naunawaan mo, you have known and believed the love of God, magre-resulta po yun ng peace sa ating mga puso. Magtatanggal ang fear. Ano man ang nangyari sa paligid, nagkakasarado man ang ibang mga kumpanya,
nadideplete man ang budget ng Pilipinas, meron kang peace. Amen. Bakit? Yung ating thoughts, nakafocus, nakafix tayo sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Tingnan niyo po. 1 John chapter 4 verse 18, sabi niya, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment. Pag meron kang fear, meron torment ang ating isipan. Natotorture tayo because of fear. But, sabi diyan, perfect love casts out fear. Yung pong sinasabi diyan na perfect love, hindi po yun yung love natin tungkol sa Diyos. Dahil ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi perfect. Ang tinutukoy po diyan na perfect love ay yung perfect love ng Diyos sa atin. Kapag yung perfect love ng Diyos na yun ay naging buhay sa atin, magtatagumpay tayo sa takot. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang umiibig, Diyos, o tao man na umiibig, hindi niya kayang pigilan ng kanyang sarili na maipakita to. Hindi po ba? Naranasan niyo na pong umibig. Kayo po, naka-experience na kayo ng love. Yung love na yon, hindi mo kayang kontrolin na hindi ka magpapakita. Hindi mo ipaparamdam sa Kanya, hindi mo i-express sa Kanya. Tama po ba? Kaya si Lord pa, ang Diyos pa. Kaya yung perfect love ng Diyos, hindi niya kayang i-contain yon na sa sarili niya lang. Hindi niya mapipigil yon na hindi ipakita sa atin yung Kanyang perfect love. Kaya yung perfect love ng Diyos sa iyo at sa akin, ipapadama niya yan sa iyo. Hindi lang niya ipapadama, ipapakita niya ito sa atin sa pamamagitan ng mga miracles, sa pamamagitan ng provision. Amen. Makikita mo yung perfect love ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Kaya, doon tayo mag-focus sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Balikan natin yung verse, 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Pag naunawaan mo, naramdaman mo, nakita mo, inabsorb mo, pinaniwalaan mo, yung perfect love ng Diyos sa iyo, kung gaano Kanya kamahal, it will cast out fear. At hindi ka matotorment ng mga isipin sa buhay. Amen po. Kaya, decorate your mind. Let us decorate our mind with God's Word. Yun po ang gawin nating si Lord at ang salita niya ang maging interior decorator ng ating isipan, ng ating buhay. Marami pong magaganda at totoo na mga salita ng Diyos na maaari nating i-download sa ating mga isip. Sa pamamagitan po ng pagbabasa, pakikinig, pagme-memorize, pagme-meditate. Ulitin ko po, para po tayo ay ma-absorb natin o ma-download natin. Uso po yung salitang download ngayon, yung kapanahon na natin ngayon, yun na ang term na ginagamit. Ang salita ng Diyos sa ating mga isip, kailangan po natin ng magbasa, magpatuloy po tayo ng pakikinig, pagme-memorize, pagme-meditate ng Word of God. Sino niyo po, sa Romans chapter 8, ito po yung mga halimbawa ng mga salita ng Diyos na magandang ma-download natin. Ito po yung mag-minister sa atin. Ito po yung i-absorb natin. Sabi sa Romans 8, verse 32, He, o ang Diyos, who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Sa Tagalog, hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi kaya niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Di po ba napakagandang verse na yan? Na kung ang Diyos niya, hindi niya pinagkait sa atin yung kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, kundi ipinigay niya para sa ating lahat. Talagang hinayaan ng Father God, ng ating Panginoon Kristo, ay ipako sa krus para bayaran ng ating kasalanan. Yan ang pinaka-ultimate gift na maibibigay ng isang ama sa tao, yung buhay ng kanyang anak. Kaya sabi niya, hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak, kundi binigay niya para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Ano ba yung lahat ng bagay? Lahat ng pangangailangan natin. Spiritual, maaaring emotional, maaaring physical, maaaring relational, o maaaring material,
Kung hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ipinagkaloob niya sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak. Amen. Ito pa isang magandang verse. Hebrews chapter 13, verse 5 to 6. Sabi niya, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. Magkaroon tayo ng kakontentuhan, anumang bagay ang meron tayo. Sabi niya, for He Himself has said, sinabi ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Sa verse 6, so we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man can do to me. Kaya ano man ang gawin ng tao, kupitan ka man niya, nakawang ka man niya, alam natin na ano magagawa ng tao sa atin? Ang Diyos ang magbabalik nito. Ang Diyos ang magre-restore nito. I-restore ito ng Panginoon at Panginoon Diyos ang nag-restore, doble-doble. Amen po. Kaya, napakagandang verse. Balikan po natin itong verse na ito. Let your conduct be without covetousness. Walang pag-iimbot. Tanyo po, pagka hindi ang Diyos ang nag-design, nag-decorate ng ating isip, inalaw natin ang sanlibutan na mag-decorate niyan, covetousness, corruption, ang nagiging resulta sa mga tao. Greed. Di po ba? Envy. Kaya sabi niya, why? Di ka na kailangang pag-iisip. Umaasa sila na ang blessing ka para ikaw ay magka-yumaman o magkaroon ka ng maraming bagay. Covetousness. Pamamagitan ng corruption. Lagay. Amen po. Pero dito sabi niya, let your conduct be without covetousness. Be content such things as you have. For He Himself, sino ba yung He? Siya yung nag-create, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Sabi sa salita ng Diyos, the earth is the Lord's and the fullness thereof. He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man can do to me. Amen. So ito pa yung isang verse na maganda. Isaiah chapter 53, verse 5. Sabi niyan, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Amen. By His stripes. Kung meron kang nararamdaman sa iyong katawan, meron kang karamdaman, ang salita ng Diyos, meron niyang power, i-claim mo yun. By His stripes, I am healed. Lord Jesus, You are my healer. Sinabi mo sa iyong salita, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hindi lamang po yung karamdamang physical, kundi karamdamang emotional. Lord, by Your stripes, I am healed. You are my healer. Yun ang gawin nating dekorasyon ng ating isip. Mag-decorate, mag-renovate ng ating isip. Amen po. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Amen. Psalms 91 verse 16, sabi niya, with long life I will satisfy him and show him my salvation. With long life I will satisfy him. Yung haba ng ating buhay, hindi lamang po tayo pabahabain ng Diyos ang buhay natin. Buhay na mayroong satisfaction sa biyaya ng Panginoon. With long life, I will satisfy him and I will show him my salvation. Ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ipapakita ko sa kanya ang aking protection. Ipapakita ko sa kanya ang aking provision. Sabi ng Panginoon, with long life, i-claim mo yan. Lord, I claim with long life, you will satisfy me and you will show me your salvation. You will show me your power. With long life, I will satisfy him, sabi ng Panginoon, and show him my salvation. Amen. Marami pa mga verses sa Bible na ipinasulat ng Diyos upang ating malaman at maging bahagi ng ating buhay. Meron po akong ikukwento sa inyo, isang true story. Tunay na pangyayari po ito. Meron isang bata na niyakag ng kanyang tatay na kumain sa buffet. Nung pumunta na yung bata para kumuha ng pagkain,
doon sa buffet na yon, dinamihan niya ang kuha ng pagkain. 3 hita ng fried chicken, ilang slices ng pizza, maraming gulay, tipak-tipak na tinapay, banana Q, hamburger, french fries, at iba pa. Alam nyo, nang dalhin ng bata sa lamesa kung saan sila nakaupo ng daddy niya, nagulat yung daddy niya. At may pagkadismayadong nagtanong, sabi niya, anak, bakit mo naman ginawa yan? Bakit mo dinamihan ng ganyan ang kuha mo? Talaga namang bundok, this mountain shall be removed. Bakit mo dinamihan ng ganyan ang kuha mo? Nakakahiya yung ginawa mo. Sumagot yung bata, Dad, nag-aalala lang po ako. Kasi po baka po maubusan tayo. Marami pong tao kaya po sinamantala ko na. Baka po mamaya pagbalik ko ay ubos na. Alam nyo, napangiti yung tatay. At sinabi niya sa kanyang anak, anak, nasa buffet tayo. Kapag sinabing buffet, yun ay unlimited supply. Naglaan talaga yung may-ari ng establishment ng unlimited supply para sa mga taong darating. Alam nyo, dahil hindi pa alam ng bata yung ibig sabihin ng buffet, nagkaroon siya ng lack mentality. Kaisipan na laging kulang. Lack mentality. Subalit ang kanyang ama ay may unlimited supply mentality. Amen. Alam niyo po, ang supplier o source ng ating pangangailangan ay ang Diyos na may-ari ng mundo at lahat ng nakikita natin dito. Kapag hindi natin nakikilala o pinagtitiwalaan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng lack mentality. Nagkukos sa atin ng worry, fear. Iniisip natin na maubusan tayo ng pagpapala, kaya nai-stress tayo sa pag-acquire ng maraming bagay. Minsan nakikipag-agawan tayo, nakikipagpaliksahan tayo. Samantalang ang sabi ng salita ng Diyos, Pilipos chapter 4 verse 19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ang kayamanan ng Diyos ay hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. God has unlimited supply for us. Health, wealth, strength, wisdom, peace, forgiveness, at marami pang iba. Ang Diyos ay mayroong unlimited supply. Kaya huwag tayo magkaroon ng lack mentality. Masyado tayong natataranta, masyado tayong nag-aalala, dahil yun ang nagde-decorate ng ating isip. At yun ang ating nararamdaman, at yun ang ating nagagawa. Amen po. Tandaan natin, God has unlimited supply for us. Siya ang nag-prepare. Meron na siyang inihanda. Amen po. Siya na, bago pa niya tayo nilikha ng Diyos, nilikha na niya yung ating kailangan. So meron tayong unlimited supply. Ilang libon taon na nang nilikha ng Diyos ang mundo, pero hindi pa rin nauubos ang isda, hindi nauubos ang mga hayop, hindi nauubos ang ginto, hindi nauubos ang mga halaman, yung mga prutas na yan, mga puno na yan. Why? Because ang Diyos ay merong unlimited supply sa ating lahat. Amen. Tandaan natin to. Let the Word of God do the renovation of our thought life, and it will make our life beautiful. Amen. Let the Word of God do the renovation of our thought life, and it will make our life beautiful. Praise God. Amen po. Anong dapat natin gawin? Read. Basahin ang salita ng Diyos. Hear. Patuloy tayong makinig ng Word of God, ng mga preaching, ng mga sermons. Then, memorize. Memorize natin yung Word of God. Hayaan natin yun na mag-decorate ng ating isip. I-renovate muna. I-renovate muna. Marami tayo mga negative, mga fake news na nasaksak sa ating isipan. Hayaan na muna natin na i-renovate muna ito ng salita ng Diyos, and then i-allow natin na ang Word of God ang mag-decorate ng ating isipan. So read, hear, memorize, and then meditate the Word of God. Amen po. So nawa, sa mga oras pong ito, kayo po ay muli nabuksan ang ating isipan. Sino ba ang iyong interior
designer ng iyong isipan at ang iyong puso. I-allow natin na ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang mag-decorate ng ating isip. At yun ay pagagandahin ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan, ang salita ng Diyos ay mapangahawakan, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Amen. So tayo po mag-pray. Thank you, Father God. Maraming salamat pong muli sa mga oras pong ito. Kami po, Panginoon, ay nabuksan, Lord, at amin pong itinatatwa sa mga oras pong ito. Alam mo pong maling nilagay ng demonyo sa aming isipan, mga fear, mga doubts, mga worries. Lord, we renounce it in the name of Jesus. And Lord, my God, we allow, Panginoon, na kayo po, ang salita niyo po, ang magkaroon ng authority, ng power sa aming buhay, sa aming isipan at sa aming puso. Lord Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng buhay ko. Maraming salamat po. Binabalik ko po sa iyo ng papurit, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po tanggapin niyo po ang blessing na ito, ang benediction na ito. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po at see you po next Wednesday.